And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus who he was, and could not for the priest, because he was little of stature. And he ran before, and climbed up into a sycamore tree, to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up, and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste, and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste, and came down, and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guests with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our loving Father in heaven, marami pong salamat sa iyong salita, Lord, na aming nabasa. Tulungan niyo po kami, Sweet Holy Spirit, na maunawaan ang iyong salita at tulungan niyo rin ang iyong lingkod na gamitin maging channel of blessings, maabot ang kanilang spiritual needs dito sa on-site ng isa online. Pagpalaan niyo po, O Diyos, ang panambahan namin sa pag-worship sa iyo sa Spirit and in Truth at pakinig niyo sa salita. Salamat po sa mga testimony at sa mga prayers. Maraming salamat din, O Diyos, sa kay Pastor Nagli, sa Vitali Makati, bless mo sila, may kay Dr. San Baptist King sa Bible Baptist Cebu. May kay Pastor Buboy, may kay Aguilar sa Pututan, Iloilo, Panginoon, mga kapatid. Ako doon, Panginoon, salamat sa inyong tulong at pala yung mga kapatiran doon. Pala nyo rin ang Robert Sari, Pastor Leonides sa Living Word Baptist Mission sa Washington, Panginoon. At ang speaker nila, Pastor Bugs Bugtong, pagpalaan niyo, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita. Pagpalaan mo po, O Diyos, ang pagpapahayag ng iyong salita sa buong Pilipinas, Panginoon. Sa mga anak mo, Panginoon, na sumasamba sa inyo, pagpalaan mo po, maabot ang spiritual na Panginoon. Patawad sa aming mga kasalanan, pagkukulang, friends. Salamat po sa mga blessings spiritual today. I pray, Panginoon, mga nandito, pagpalaan niyo po mawala dito. And Panginoon, we pray makasama namin sila next time. In Jesus Christ's name, Amen. Thank you. Please be seated. Ang title na ngayon ay Let Jesus Christ enter into your life. Let Jesus Christ enter into your life. So, ang natin na something good happen pag ang Panginoon Kristo ay pumasok sa isang community. Doon si Lord Jesus pumasok sa Jericho. Pumasok sa lugar ng Jericho. Ang Jericho ngayon ay Gaza na ito sa Gaza sa doon sa Israel. At pumasok si Lord Jesus doon sa lugar ng Jericho, something good happen at pumasok siya siyempre sa community. Ang Jericho ang Jericho pala yung West Bank, no? Hindi si Gaza, West Bank. At ang ibig sabihin ng Jericho is City of Palm Trees Fragrance. At pumasok rin siya sa komunidad sa bahay mismo ni Zacchaeus. Siyempre po pumasok yung isang personalidad sa bahay, tuntua ka. Siguro kung pumasok dito si Mayor Juris Sokro, siyempre kami, si Mayor, pasok. Dati may mga kandidato na pumasok dito. Si Spiniron, pumasok, kandidato. Siyempre, totoo kami, pumasok yung politiko, board member. Pero si Lord Jesus, pumasok siya sa tahanan ni Zacchaeus. Pumasok siya. And then, siyempre, something good happen na nangyari sa buhay ni Zacchaeus na pumasok ang Panginoon doon mismo sa bahay ni Zacchaeus. At pag pumasok mismo ang Panginoong sa buhay sa puso ni Zacchaeus, ang ibig sabihin ng Zacchaeus na pangalan ay pure, clean,
innocent. Pero taliwas, no? Pero taliwas yung buhay, yung pangalan na Zacchaeus sa lifestyle ni Zacchaeus. Bakit? Si Zacchaeus ay kwan siya, kung magsingil siya ng buwis, ay kwan, ito, no, yung overcharging. Halimbawa, sisingil siya ng buwis na 1,000, ang i-charge sa iyo ay 4,000. Kaya yung ibang buwis, ibubulsa niya, kaya sabi ng Bible, he was rich. Kaya noon pa man pala yung corruption, noon pa naman pala. Kaya ito ay commissioner ito. Sa ating time ay BIR, Bureau of Internal Revenue. Siya ay commissioner. So sa time natin, commissioner siya. So may commission. Kung siya, BIR. BIR, Chief of Tax Collector. So yan ang buhay ni Zacchaeus. So taliwas sa kanyang pangalan na pure. Ano nga ang pangalan ng Zacchaeus? Means pure, innocent, clean. Pero ang ginagawa niya, baliktad sa pangalan niya. Pero alam niyo, bumawi siya. Bumawi siya ng bandang huli sa kanyang buhay. Dahil kay Jesus Christ ay nabago ang kanyang buhay. Kaya dito ay si Zacchaeus ay nagkaroon ng pag-asa na ang Panginoong Hesus ay pumunta doon sa lugar nila. Napadaan siya sa Jericho and then pumunta siya sa lugar, community ng Zacchaeus, at sabi ng Panginoong Hesus, pupunta ako sa bahay. Wow! Kilala ng Panginoon sa Zacchaeus, no? Dahil pandak siya, bababa siya, umakyat sa second or 3. Dahil alam niya na mayroong something na magagawa ang Panginoong Hesus sa buhay niya. At kahit mayaman si Zacchaeus, wala siyang satisfaction. Ibig sabihin, yung tao pala, kahit mayaman siya, kung wala ang Panginoon, parang kulang pa rin. O, di ba? Alam naman natin yan sa mga kontraktor. Ilang sasakyan ng kontraktor niyan? 40, 40 na sasakyan, no? 40 ang sasakyan niya. Hindi, siguro, once na niya magamit, tapos hindi na gamitin. Tapos ang dami rin ng pagkain sa refrigerator. Ang dami niya ang payong. Ang dami niya ang plus. Pero still, wala siyang satisfaction. Katulad ni Zacchaeus, kahit mapera siya, pero kulang pa rin, kulang pa rin ang buhay niya. At ang nakapag-satisfy lang, nakapuno lang sa buhay ni Zacchaeus ay si Jesus Christ. So, totoo po yan. Kaya ang mga tao ngayon, walang satisfaction because wala ang Panginoon sa kanilang buhay. So dito, si Zacchaeus ay patistingin mo nga ito si Jesus Christ naman. Kasi naranasan ko na maging mayaman, naranasan niya na maging position sa gobyerno, missioner siya, chief tax collector. So, ano kaya? Testingin mo din ang Panginoon. Kaya, kung tinistingan niya ang Panginoon Hesus sa buhay niya, doon siya nagkaroon ng panibagong buhay, pag-asa sa kanyang buhay. Kaya dito, let Jesus Christ enter into your life. At ay ginawa ni Zacchaeus. Number 1, your life will be joyful. Ano sa verse 6? Sabi dito sa verse 6, and he made haste and came down and received him joyfully. Nagkaroon ng joy sa kanyang buhay kay Zacchaeus. So, tinanggap niya si Jesus Christ na mayroong kagalakan. So, number 1, pag si Jesus Christ pinapasok sa puso ni Zacchaeus, number 1, your life will be joyful. Yung buhay ni Zacchaeus ay naging joyful, naging masaya. Di ba mayaman siya, pero joyful ba siya? Hindi. May position siya sa gobyerno, kasama siya sa, kumbaga sa ating time sa kabinete. Joyful ba siya? Hindi. Ang mga tao ba ay tuwang-tuwa sa buhay niya? Hindi. Naiinis sa kanya, di ba? Pero, nung nandun na si Jesus Christ sa puso, sa buhay ni Zacchaeus, yung kanyang buhay ay naging joyful. Katulad sa buhay mo, di ba? Dati, ang iba ang
ang joy mo sa buhay mo ay iba. Ang joy natin sa buhay ay iba. Kahit ako, yung buhay sa sanlibutan. Pero nung si Jesus Christ ay nakilala natin, iba na yung ating joy. There is joy in serving Jesus. Amen? Joy, acronym, Jesus, others, you. And, tama, you, why? Kaya, Zacchaeus received Jesus joyfully. At siyempre, si Zacchaeus ay naging anak ng Diyos. John 1:12. But as many as received Jesus, to them give power to become the sons of God. So, naging anak ng Diyos si Zacchaeus. Dahil tinanggap niya, receive Jesus joyfully. Okay? So, kung anak ka siguro ni Mayor Joris, although binata siya, or anak ka ni Governor Miraflores, siyempre, tuwa ka. Anak ka ng Governor. Pero ito, anak ng Diyos sa Diyos. Anak ka rin ng Diyos. Anak ako ng Diyos. So, ito ay blessing. Kaya mas blessed tayo. Because of the Lord Jesus Christ, it was a joyful life. Siyempre, sa mga unbelievers, iba ang kanilang joy. Ang joy ng mga believers ay siyempre yung sugal, yung mga bisyo ba? Sugal, siyempre na-addict din sila. Ang katawan nila, nahanap kasi nila yan. Gusto nilang tanggalin yan. Kailan ay hindi matanggal. Matatanggal ay amat-amat, unti-unti. Sabi ni na tayo Augusto Tolentino, smoker din si tayo Augusto. Ang ginagawa niya, kasi guerrilla siya dati, ng maraming kahaba. So, ang ginawa lang niya, amat-amat yung bawasan niya. Ayun. Kasi pag ginulpi mo, makuha man ang katawan. Hinahanap kasi ng katawan na matik na sila. Even sa inom. Kaya, ganoon, amat-amat lang. Siyempre, na kasanayan ang kanilang katawan, kanapanap na kanilang katawan yan. So, iba ang kanilang joy ng mga kabataan ngayon. Ang joy ng mga kabataan ay magpatato. Ay ginagaya nila yung mga artista o player sa basketball. Pero sabi ng Bible ay wag mong dumihan ang katawan mo, wag mong tatakan, wag mong tatuan. Yan. So, dapat na natin tandaan yun ang katawan natin ito ng Holy Spirit. Siyempre, iba naman joy ng iba. Lakwatsa o cutting classes. So, huwag kayo mag-cutting classes sa mga estudyante para hindi masira ang inyong mga grado. Kaya si Zacchaeus, ang nasumpungan niya sa kanyang buhay, nasumpungan niya si Lord Jesus, nagkaroon siya ng joy sa kanyang buhay. Kaya there is joy in serving Jesus. The joy of the Lord is our strength. Kaya praise the Lord na sa buhay na Zacchaeus ay may nangyari na maganda. Ayan. Oh. And then, siyempre, maliban sa naging joyful na yung buhay ni Zacchaeus dahil sa Panginoon, ay naging kwan siya. Naging giver siya. Number 2. Ano sabi sa pangalawa? Number 2, ang kanyang buhay ay nagiging channel of blessing to others. Yan. Sabi dito, naging kwan siya, naging giver. Dati ang buhay niya ay pakabig. Pakabig, siyempre, sa pagkulikta ng buwis, overcharging. So, pakabig. Pero nung naging nanampalataya na siya ni Jesus Christ, number 2, your life will be a channel of blessings. Naging channel of blessings na yung kanyang buhay. Ibig sabihin, naging giver na siya. Ano sabi niya? Even the half of my goods. Sabi ito sa chapter 19, verse number 8. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods. Ibig sabihin yung kalahati ng ating mga pag-aari, kayamanan,
I give to the poor, ibibigay ko sa mahirap. And if I have taken anything from any man by false accusation, kung may dinaya man ako na tao na maling paratang, I restore him fourfold. Babalikan ko siya ng 4 na pieces o 4 na pilo. Ibig sabihin ko, niloko niya ng 1,000 yung Israelites na taxpayer, niloko niya ng 1,000, babayaran niya yung 4 na libo. So, ganun. So, iba pala yung buhay mo na ay nasa Panginoon. Naging channel of blessing ka. Naging kwan ka, naging giver ka. Naging maaluan na yung kamay mo ay palabigay ka na. O, sharing, may haiti. Yung mga giver, timili. O na, di ba naging giver kayo? Giver with the Spirit tayo. Dahil si Lord Jesus mismo ay binigay niya yung kanyang buhay sa atin. Kaya tayo itutuloy na magbigay. Sabi ng Bible ay, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So mismo ang Diyos Ama, binigay niya kayang bugtong na anak, si Jesus Christ. So mismo, ang example na nagpagiging giver ay ang Diyos Ama. Even si Jesus, I give my life, I lay down my life. Di ba, binigay niya yung buhay sa atin para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kung hindi binigay ni Jesus Christ yung buhay niya doon sa krus ng Kalbaryo, na namatay siya, nilibing after 3 days muling nabuhay. Kung hindi na binigay yung wala tayo kaligtasan, papunta tayo sa impyerno, mapapahamak tayo. Ang tao wala nang gagawin, di ba? Anong gagawin ng tao para papunta sa impyerno? Wala na, papunta na tayo lahat doon. Bakit? Sa Revelation 21 verse 8, lahat ng murder, mamatay tao, magkukulam. O nakita ko kagabi kay Hana doon sa saan ka na? May manananggal. Saan lugar yun? Sa Negros? Sa K5 News? Sa K5 News, may CCTV. Ay, ano talaga? Ano ba yan? Totoo, may AI. Ay taga sa Negros? Ay, may CCTV ba sa K5 News? So, lahat ng kukulam o kabilang yun sa manananggal, mga witchcraft, at lahat ng sinungaling, o pati yung kapanghiwit, kapangkilkig, impyerno ron. At lahat ng sinungaling, kahit hindi ako kapangkilkig, o panghiwit, o hindi ako napatay ng tao, napatay ko lang palagi ipis at lamok. Pero tao, siyempre, hindi natin patayin eh. Bawal eh. Huwag kang papatay sa pirang Panginoon. Pero paano yung police army? Sila lang yung may license to kill dahil siyempre, sa gobyerno sila ko. Kaysa naman mapatay ng pero yung mga civilian innocente, unahan na lang ng police. Sila lang may karapatan. Hanggang kumbaga vindicated. Pero tayo, civilian, hindi tayo pwede. Paano kung may pumasok lang magnanakaw sa bahay at napatay mo? Sa Bible, pwede yung self-defense. Pwede yung absuelto ka doon. Katulad yung si Sunny Parson, yung artista. May pumasok na magnanakaw sa bahay ni artista na si Sunny Parson. Napatay niya yung magnanakaw. Tapos, pagkakaso, absuelto siya. Kasi, nasa batas yun, may self-defense. Pero kung inosente, hindi pwede. So, at lahat ang sinungaling, punta sa likopay, lahat naman tayo ng pagsunod. Kung ang gagawin ito para punta ng pero papunta ng tayo. Pero salamat kay Jesus Christ, tayo ay niligtas na. For by grace are you saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya minsan may kapwa baptist na nagdebate. Yung iba gusto may sinner's prayer. Yung iba ayaw ng sinner's prayer. Ay, dati na yung ginagawa yung sinner's prayer na rin. O naman yung conviction na galing sa Holy Spirit na i-sinner's prayer mo yung tao, siyempre prayer sa Bible, sinner sa Bible man. Ay sabi, wala daw sa Bible yung sinner's prayer. Ay wala man nga sa Bible yung Trinity, wala man ang Bible yung word rapture. Pero naniwala tayo doon. Kaya,
kung hindi sila payag ng sinner's prayer, the righteous prayer, sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10:13. Kuha na doon. Yung magnanakaw na sa kanan, nag-pray rin 9 words, napunta sa langit. Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Panginoon, alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian. Nag-pray rin siya. Hindi lang yung katulad sa ginapray natin na repeat after me. Pero repeat after me, pero kung naman yun, sincere naman yun. Guide lang na, siyempre guide yung sanggol, hindi pa rin marunong. Pero nag-preach ako sa mga people at pag-preach ko, nagpan ako ng prayer ng pagtanggap kay Jesus. Nung pagtanggap kay Jesus Christ, nag-pray siya, tumanggap kay Jesus Christ ng Lord and Savior. Alam mo yung people na yon, naging nanay na siya, nag-abroad na, nakauwi na. Nakita kami sa New Washington, pag-attend doon, kay Pastor Gerson. Sabi niya sa akin ay, Pastor, ako yung people na nung nag-preach ka, ay tumanggap ako kay Jesus Christ. Kasi sa pray ko, pag-lead sa prayer ng pagtanggap, tumanggap siya. Tamo? Tapos yung ibang mga tagapagturo ay ayaw sa ganong estilo. Kung ayaw nila ng ganon, bahala sila. Pero sa akin, mas maganda pa rin yung ginalid mo sa yung tao sa prayer. Siyempre, hindi pa yun marunong Di ba? Hindi pa marunong mag-pray. Siyempre, katulad ng sanggol, hindi pa rin marunong. So, siyempre, i-guide mo. Importante lang ay isang bagay yan na ginagamit ng Panginoon para tayo ay mapalapit sa Panginoon. Pero yung iba, kinukontra nila. Kinukontra nila mga ganyan na mag-pray. Nasa Bible yan. The righteous prayer. Kaya dito, bago manda na itong sound, so praise the Lord, ito na palang sikreto, ilapit ko lang pala. Kaya, let Jesus Christ enter into your life. So, ito ay in-apply sa buhay ni Zacchaeus. Pinapasok niya si Jesus Christ, hindi lang sa kanyang tahanan, sa kanyang bahay, kundi sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Hindi lang sa bahay, kundi sa buhay mismo. At nagkaroon siya ng joyful life. Yan. So, ang buhay natin, mayroong joy. Kahit tayo bilang mga Pilipino, ang dami natin mga naranasan sa Pilipinas. Kompleto dito sa Pilipinas. Name it. Bagyo, palagi tayo niyan. Siyempre, 26 bagyo sa loob ng isang taon. Lindol, meron tayo. Baha, meron tayo. Mga disaster, corruption, meron din tayo. Kompleto tayo, kaya ngayon kung wala ang Panginoong Jesus sa buhay natin, talagang malungkot tayo, talagang tuliro tayo, depressed, oppressed, stress, pero kay Jesus Christ, may joy pa rin tayo sa buhay natin. Imagine, sa yung himnal, ang dami namin himnal na ginawa ito, tsaga lang, di ba? Ito pa yung nakasurvive sa baha at sa sunog. Tapos may ginawa naman kami himnal na ang ganda na malaki, tapos kung naman yun, yung ginbook ba yung busban. Kung ma-discourage ka lang, pero dahil kay Jesus Christ, tuloy pa rin. Kaya, iba talaga pag hanap ka ng lupa para sa simbahan, malayo dapat sa ilog. Dito ang ilog kasi. Ilog to dati, ilog. Ano yung ilog dito dati? Ilog yung bahay lang sa harapan, yung kay Atty. Iligan na yan. Yun lang yung bahay. Tapos ito ilog na. Puro saging ito. Usually yung pag-akit nyo din, yung pababa na yan, yung mababa. Usually, dati yun, tapos taas yan. Ay, tatlong tambak na to. Second floor na yan. Dito sa yan ko, second floor na. Lalo na doon sa malapit sa type, mas malalim doon. Dito, lapit sa karsada. Kaya ang prayer ko, siyempre, malayo sa ilog. Pero, dali lang naman yun. Kung pera lang naman ang kulang sa atin. Pag-pray lang natin. So, ang zero palangabin natin ay 4. Kailangan mga zero natin ay mga 6. Ano po? 6.
So, kailan, tiyaga lang. Pero pag dumating na si Lord Jesus, ay okay na, no? Wala na problema. Pero bang hindi pa dumating si Jesus, meron tayong mga plano, siyempre, para sa mga next generation. Para sa mga professional na yung iba. Yan. So, your life at yung buhay ni Zacchaeus ay naging channel of blessings. Bakit? Maalwan na siya. Dati pakabig. Yung mga buwis, kunin niya, buwis mo. Tapos yung ibang buwis, kinabulusan niya. Yumaman talaga siya. Wala siyang pinakaiba ngayon sa mga ibang congressman at ibang senator, no? At ibang mga district engineer. Kaya, praise the Lord na nabulgar sila at na matanggal na sila. At hindi lang matanggal, mabilanggo sila. Imagine, ano? Sige sila session, sige sila imbestiga. Masawa, wala na mga bilanggo, no? Wala na mga parusahan. Pati yung kinakain nilang yan, mga ginainom doon nila sa Senado. So, buwis rin natin yan. Gamirinda sila, libre pa. Oo. Samantalang, nagnakaw lang ng Toblerone. Bilanggo na. Diba? Pero sila, wala. So, anong klase, no? Kaya, yon si Zacchaeus, ang kanyang life ay naging channel of blessing. Pero naman naging channel of blessing bawat isa sa atin na nagbibigay tayo. Kasi kung hindi ka rin magbigay, yung mga pagkain, mapapanis lang, masayang lang. Dati nung ayuda dito, ang daming bigay dito ng mga sardinas. Siguro umabot dito ang mga dilata namin, umabot ng pandemic. Yung sarado dyan ako. Nag-quarantine dito, sarado doon. Umabot ang dilata dito ng mga 70 plus. So ang ginawa ko ba, pwede na magtinda. Pero ang ginawa ko, pamigay ko man. Kasi kung suluhin mo man yung dilata o lang, magkakasakit ka rin. So gina-share, ginabigay rin. Share the blessing. Ayan. And then number 3, the last, your life will be mission-minded, souls-conscious. Ito si Zacchaeus ay naging mission-minded. Mission-minded na rin siya, siyempre, kung siya sa Panginoon, kasuporta. At si Lord Jesus, siyempre, siya yung first missionary. At ang mission field ni Lord Jesus ay Israel lang. Wala sa Bible nakasulat na pumunta si Lord Jesus sa Egypt. Wala. Pumunta siya yung sanggol ng baby kay ginapapatay siya ni King Herod. Lahat ng 2 years old below, ilang patayin kay that time. Nabalitaan ni King Herod na may hari na pinaanak. So gusto niya na hindi siya matanggal sa panghari. Kaya yung baby, sanggol na 2 years old below, ipapapatay. So ang ginawa ni Joseph at ni Mary, dinala nila sa Egypt si Lord Baby Jesus. Ayun. So, nung si Lord Jesus ay 30 years old na, pataas, hindi siya pumunta ng mga ibang bansa. Doon na siya sa Israel lang, na-concentrate. Sa Samaria, sa Jericho, sa Judea, Jerusalem, yan lang. Yan ang pinuntahan lang niya na mga lugar. Okay? Kaya, ang mission field ng Lord Jesus ay yung Israel. Ay sabi ng Biblia ay, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So, Son of Man, si Jesus Christ, ay naparito para hanapin ang mga nawawala. At kasama na doon si Zacchaeus. Okay? Kaya yung John 3:16, for God, the greatest lover. Diba ang Diyos, the greatest lover, the greatest giver. So love. Yung so love ay the greatest degree. Diba? Yung love, yung pinakamataas na degree. Diba? Yung Fahrenheit, Celsius, yung love of God, yun ang the greatest degree. For God so loved the world, the greatest company. The world is the field. For God so loved the world that He gave the greatest act. The greatest act. The greatest character yung nagabigay ka, gag-give ka, di ba? The greatest act. It is more blessed to give than to receive.
the greatest act that He gave His only begotten Son. Only begotten Son, the greatest gift. Wala nang the best na gift, kundi si Lord Jesus Christ. Kung binigay ng Diyos Ama, yung kanyang the greatest gift, only begotten Son, si Jesus Christ, siyempre, ibibigay rin ang mga needs na natin, na pangailangan natin. Kung ibigay nga ng Diyos yung the best, di ba? Si Jesus Christ, ibigay rin naman niya yung iba pa, di ba? Kung binigay niya yung the best, siyempre, ibibigay niya yung mga needs ng tao. Pero, hantay-hantay ka lang. Diba, gusto ni Mia nga, Lord, ibigay mo na sa akin na board passer na ako ng teacher. Hintay lang. Hindi mo na yan. Siyempre, sa sunod pa, siyempre, aaral pa. Parang ganun ba? Oh. Ay, JJ, Lord, bigyan mo na ako ng Vita Nights nga maging asawa. Siyempre, hindi pa pwede. Grade 8 ka pa lang. Antay-antay lang dapat. Vita Nights is for Vitani. Kaya ganun, no? Ano na? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. The greatest gift, di ba, si Lord Jesus? Kung binigyan niya si Jesus Christ, the greatest gift, siyempre, ibibigay rin yung gusto mo sa Panginoon. E paano kung hindi binigay ni Lord, magtatampo ba tayo? Huwag magtampo. Siyempre, hindi naman ibigay ni Lord yung hindi the peace palagi yan. Huwag magtampo, okay? Huwag tampururot, huwag tayo maging gatampo, huwag tayo, Lord. Ako, with the grace of God, hindi ako gatampo kay Lord kung mga hindi lang magtampo. Kung ano lang binigay ni Lord, pasalamatan lang, siyempre, okay? That the only begotten Son, the greatest gift, whosoever, for God so loved the world that He gives His only begotten Son, that whosoever, the greatest opportunity. Di ba whosoever, kahit sino? Yan man ay lalaki o babae, nakapag-aral o hindi nakapag-aral. Matanda o bata. So, whosoever, kahit sino, ito yung the greatest opportunity. Whosoever believe it, simplicity, the greatest simplicity. Di ba simple lang? Para ma-save ka, anong obrahan mo? Anong gagawin mo para ma-save ka? Just believe Jesus. And He said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. O, di ba? Believe lang. Ganun lang ba ka-simple mag-believe lang, save na? Yes. Kaya pinaghirapan na Lord Jesus sa krus, naghirap na siya. Believe. Pero yung believe na totoo, kasi ang devil, sabi ng Book of James, believe God, naganginig pa, kurog pa. Pero ang pag-believe ng devil, hindi yun siya maligtas. Bakit? Kasi ang kamatay ni Jesus Christ, hindi sa kasalanan ng mga devils, ni Lucifer, kundi sa kasalanan natin na tao. So, believe it, the greatest simplicity. Simple lang, no? Just believe, yes. Oh. Believe it in Him, the greatest attraction. Sino yung Him? Jesus Christ. So, attraction si Jesus Christ, the greatest attraction. Believe it in Him, should not perish. Huwag mapahamak. The greatest promise, wow. Anong promise ng Diyos? Hindi tayo mapapahamak. Should not perish. Ibig sabihin, hindi tayo mapunta sa penalty of sins. Anong penalty ng kasalanan ng tao sa lake of fire sa impyerno? Hindi na tayo pupunta doon. So, bakit mayroong promise? Should not perish. Hindi tayo mapahamak. Di ba, blessing yun? So, dami mga tao, no? Pero kung isipin mo yung mga tao, walang interest sa spiritual kasi patay sila spiritually. Ang tao ay patay spiritually, walang pakiramdam, walang consciousness about God. So, kailangan isulwini. So, should not perish, so hindi mapama. So, kaya nga, kanta, rescue the perishing, kaya masiran sila about Jesus Christ. Not only Jesus Christ saves. Alam nyo sa Japan, less than 1% ang Christian doon. Less than 1%. Ang Japanese people ay 124 million. Mas marami ang Japanese kaysa Pilipino. Tayo lang mga 118 million mas tayo. Pero ang Japanese people, ang kanilang religion ay Shintoism at saka Buddhism. So, ang Buddhism maging mga 40%. Mga 40% man ang Shintoism. Tapos other religion pa.
mga ilang percent, mga 10%, pero ang Christian doon, less than 1%. Ibig sabihin, hindi kaabot 1 million ang Japanese people na Christian. Imagine, ano? So, kaya dapat masiran. Japan pa lang yun, hindi pa kasama sa India, sa Vietnam, sa China, sa Africa. Sa Africa nga, mga Christian doon, sa Nigeria, pinagpapatay sila. Ang daming pinagpapatay ng mga extremist Muslim. No? So, ganun ang mga pangyayari. Kaya salamat tayo dito sa Pilipinas, nasiran tayo. So, ngayong month of October ay 65 ang nabigyan ng gospel talks na tao ng binigyan. 4 pa lang yung nasira ng gospel ni Lord Jesus Christ. So, should not perish, di mapahamak, yan ang greatest promise sa atin. Should not perish, but the greatest difference. Have the greatest certainty. Di ba? Pag have, I have, meron ka. So, certainty ron, meron ka. You have Jesus Christ, you have eternal. If you have Jesus Christ, you have eternal life. No Jesus, no life. O, diba? So, every heart with Jesus Christ is a missionary, and every heart without Jesus Christ is a mission field. So, meron kang the greatest certainty. Have everlasting life. The greatest position. O, diba? Amen? Meron kayong greatest position, ang everlasting life. Gaano kahaba ang everlasting life? Everlasting life, eternal. Yan ay for eternity. Walang katapusan yan. Pero dito sa lupa, temporary life. Ang pinakamahaba dito na buhay, gusto nyo? Katulad naman ito sila, 969. Gusto nyo? Wala ngayon. 969. Pero gusto nyo mabuhay ng 969. Wala na siguro. Pero kung may hapo man ang asawa ko, si Mama Manalyn, 969 huwag na. Mahaba-abang bilihan ng nibyo niya. Tapos kung may rayoma ka, mag-inantos ka, tapos may high blood ka, tapos tagal-tagal, huwag na. Pero kung healthy ka, walang sakit, okay lang, di ba? Maabutan mo pang apo mo sa talampakan, ano, di ba? Apo sa tuhod, ano sunod? Talampakan, apo sa silpa. Oh. So, praise the Lord, no? So, yan ang buhay ni Zacchaeus na pumasok si Jesus Christ sa buhay ni Zacchaeus. Let Jesus Christ into your life also. Oh, pumasok kay Zacchaeus, nagkaroon ng joyful si Zacchaeus na buhay, nagkaroon siya ng channel of blessing, naging palabigay siya, hindi sa pakabig, pastor na member dapat hindi pakabig, kundi na-share dan, tingnan nyo, kung puro kayo pakabig, sige, ginawa kayo, di ba kung ginawa ka mo, inhale, exhale, no? Inhale, di ba, inhale, galangat ng hangin, maganda nga inhale sa plaza, inhale, tapos sa exhale, gabuga, pero subukan nyo, puro pakabig, puro inhale. Mamatay tayo sa kanya, puro lang inhale, di ba? So, nakita niyo yung point na pag inhale mo, exhale, ibig sabihin, pag tanggap mo, bigay mo. O kami, experience, tanggap ng mga damit, tanggap. Puno yung bahay mo ng mga damit at gamit mo, tanggap. Tapos, hindi ka na makakilos. Kung kumanda ka sa bahay, kasi, paano, puno na yung space eh. So, dapat i-share. Share. Give and share. Diba? So, praise the Lord. Diba, no? Kung puro lang inhale. Inhale. Hindi ka ginawa. Pero pag inhale, exhale. Pag binigyan ka ni Lord, magbigay ka man. Diba? Give and take. Ayaw na. Diba? So, yan ang buhay natin. Christian life natin kay Lord Jesus. So, ganyan si Zacchaeus, dati pakabig lang, hindi siya masaya. Pero nung nakilala niya sa kay Jesus Christ, nagbigay na siya. Even the half of my goods, kalahati na kanyang ariyan, ibigay niya. Tapos, ano pa, na kung may tinaya siya, ibigay niya, 4 folds. And then, naging mission-minded pa siya, naging source conscious siya na kasuporta siya sa gawain ng Panginoon, nag-share siya.
Nagpakain siya siyempre sa tahanan niya. Pakainin niya ang Panginoon at mga disciples. Diba? Ganun din tayo, naging souls conscious rin tayo. Kay ang soul winning is world mission. Ang world mission is soul winning. Siyempre tayo nag-share tayo. Kaya ba, sabi kay JJ, Jay, soul winning tayo, Jay. Kaya yung nag-ulan abi kahapon. Kaysa naman sinilpon lang ay masaya ka soul winning. Diba? Para may maligtas. Marami na rin na soul winning. Paano lang ako na pari lang na maka-attend sila pero dapat kaya pero itong teleponan, amat-amat ko nga dito na karpintero para may presentable, amat-amat ko nang pamanday ako dyan sa gawa. Lagi ko na mga tanim, pamanday ako. Nagpray ko sa Panginoon, bigyan ko ng wisdom ang pamanday. At diba, at sa gawa ko. Para tipid sa panday bayan. So praise the Lord. Let Jesus enter into your life. So ginawa ito na sa Kiyos, ginawa rin naman natin ito. At ito rin pwede mangyari rin sa ibang tao rin na kaluluwa na siya. Okay, let's pray. Our God, our loving Father in heaven, marami pong salamat sa buhay ni Zacchaeus, Lord, na pumunta ka doon sa kanilang community, dumaan ka ng Jericho sa may West Bank sa time ngayon para karoon ng miraculous happen sa life ni Zacchaeus. Hindi lang ikaw pumasok sa komunidad nila, sa tahanan nila, kundi sa puso mismo ni Zacchaeus at nakaroon ng joyful life si Zacchaeus. Katulad rin sa aming Panginoon. At nagkaroon siya ng naging channel of blessing siya, naging maaluan siya, palabigay siya. Ganun din sa bawat isa dito, Panginoon, na nakaranas kami na kami rin ang nagbibigay. Hindi lang kami yung tanggap kung kami rin ang nagbibigay. At naging masaya dahil sa inyo, Lord Jesus. At kami rin na hindi lang kami yung recipient ng salvation, kundi sinishare din namin sa iba. Through gospel tracts, or winning, evangelism, share about the gospel of the Lord Jesus Christ. So ginagawa rin namin, Lord, at gagawin pa patuloy namin hanggang dumating ka, Lord Jesus. Occupy till I come. So, sa ating mga kapatiran, mga mahal na magulang, kapatid sa Panginoon, meron ka mga prayers sa Panginoon, mag-pray ka, magpasalamatan mo ang Panginoon sa buhay na katulad ni Zacchaeus at sa buhay mo. At meron ka nais ipabot na papuri, papasalamat sa Panginoon at kahilingan sa Panginoon. Sabi ng Bible, the ears of the Lord are open unto their prayers. At ikaw ay righteous because of Jesus Christ. So, ano man ang prayer mo, diyan ka lang sa upuan, wala tayong space dito, lumapit ka sa altar. And the altar is no other than the Lord Jesus Christ. At ipag-pray mo kahit saglit lang yung gusto mong hilingin sa Panginoon at pasalamatan sa Panginoon. At tama ang pwesto mo, nakaupo ka dyan, ikaw ay nakaharap sa Jerusalem, ang direksyon habang kaka-pray. So, sige po, pray lang kahit mga ilang minute. Our God, our loving Father in heaven, maraming salamat po Panginoon sa mensahe at Lord, thank you po sa inyong kabutihan at ng panalangin ng mga anak na silang mga desire sa nilang buhay. I pray si GC magmaya na ng segundo at ng sinunanaling magmaya na ng hapo, Panginoon. Dahil si Ma'am Cherry at Emily, si Heidi, hiling man kanilapan sa mga karamdaman at ang aming mga desire sa aming mga unsaved loved ones. Mahila kay Jesus Christ as their Lord and Savior katulad ni Zacchaeus, Panginoon. We pray mga Jewish people, mga Hudyo, mga Israelites, we pray for their salvation, makayon ng gospel
at sila na mag-receive, mag-repent, and tanggapin nila by faith si Jesus Christ as their Lord and Savior ng mga Israelites, ng mga Jewish people, also ng mga Arab, Muslim, Hindu, Buddhist people, Lord, mga atheists. Pala yung mga missionaries, local, tsaka foreign, Panginoon, mga pastor, evangelist, mga tapat sa inyong pagpalaan. Pala yung Pastor Nabli, Dr. Saba, Pastor Kim, Pastor Buboy, Pastor Chagan, Pastor Gomi, Pastor Errol, Pastor Yuli, mga kapastoran, Lord, mga tapat sa inyong pagpalaan, yung mga hindi ko nabanggit. May mga loved ones, Lord, i-bless mo rin. Mga kaibigan namin sa Facebook, sa YouTube, i-bless mo sila, especially yung diligtas, maligtas, Panginoon. We pray man ang pag-aaral nila Mia, JC, si JJ, si Linden, si Jomar, Crystal, Caitlin, si Kirtong, Rylan, Ricky J, Colleen, si Malia, Lord, si Casmer. We pray, Lord, at yung taga-albos lang, yung mga anak niya, Panginoon. Tulungan niya sa pag-aaral, matapos. At yung mga college, lalo si Mia, Lord, mag-graduate sa college, maging board passer, makapasahin siya sa Panginoon. Thank you, Lord, na nakapasa si Papa sa board exam. Kami nagpapasalamat at pupurit sa inyong kabutihan sa answered prayer, Panginoon. Pagpalain niyo namin bansa, Panginoon. Ito ay puron, Panginoon, sa lindol, sa bagyo. So, ikaw lang aming maasahan, Panginoon, dahil dito sa mundo ay hindi kami sure dito sa aming kalagayan. So, anything na may trouble, God is our refuge. Sa inyo lang kami, Panginoon, umaasa. At sa pangyarihan ng inyong pangalan, Panginoon Jesus, at sa patnubay ng Sweet Holy Spirit, yan ang nag-comfort sa amin. At salamat, Panginoon. Palayan niyo, O Diyos, sa aming bansa, at palayan mo ang Kalibo, Washington, Numancia, may mga karatig na bayan. At magkaroon pa ng maraming mga gawain ng Bethany Baptist Church mission dito, Panginoon, tulungan at salvation ng mga kaluluwa. Papalayan mga nabigyan ng gospel tracts at mga bibigyan pa at mga soul winning. Papalayan niyo rin, O Diyos, sa aming tithes and offering, aming giving, mga gamit sa kalagwa ninyong gawain, Panginoon. Ganun, O Diyos, kayo na magkalob sa amin ng financial rin, makatipon, at kayo na magkalob ng lupa na malayo sa ilog para makapatayo ng church building for your glory, Panginoon. In the future, pag hindi ka pa dumating, Lord Jesus. Tayo pa mag-provide ng mananampalataya dito sa Bethany Baptist Church sa Mission Kalibo. Sa lahat ng glory, honor, and power. Kami nakalimutan kami, Lord, ipag-pray, ay malapit namin sa iyo na abutin at pagpalain. Sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus, Amen and Amen. God bless you as you gave. Okay, so, praise the Lord. So, Amen. Praise the Lord. Glory to God. Thank you for watching.